Itago niyo na lamang ako sa pangalang Mira. At ang ikukwento ko sa inyo ay hindi katang-isip. Ito ay tunay na nangyari. Dito mismo sa isang condominium sa Pasay City, taong 2017. Sa una, payapa ang lahat. Karaniwang gabi lang, maririnig ang mga yapak ng mga kapitbahay na kararating mula sa trabaho, mga batang naglalaro sa hallway, at minsan ang ugong ng hangin na sumisingaw sa mga bintana. Pero may unit sa ika-14 na palapag na palaging maingay. Doon nakatira si Ligaya at ang kanyang kinakasama. Araw-araw halos rinig ko ang kanilang sigawan. Mga kalabog, mga mura, at minsan ang iyak ng babae na tila humihingi ng tulong. Nung una, inisip ko, normal lang iyon, away magkasintahan. Pero habang lumilipas ang mga linggo, nagiging mas madalas, mas marahas, at mas nakakatakot. Kahit hating gabi, bigla na lang akong magigising sa ingay ng kanilang bangayan. Sinungaling ka, Ligaya. Akala mo hindi ko alam? Niloloko mo ko. Hindi totoo. Wala akong ibang mahal kundi ikaw. Bakit ka ganyan? Lahat ng oras, iniisip kita. Tapos ganito ang igaganti mo. Tama na! Tama na! Ayoko na ng ganitong buhay. Doon ko unang naramdaman na may masamang mangyayari. Pero hindi ko pa alam na ang mga sigaw na iyon ang magiging simula ng isang bangungot na hindi lang ako, kundi buong gusali ang tatamaan. Lumipas ang mga araw at lalo lamang lumakas ang mga sigawan sa unit na iyon. Sa bawat gabi, para bang wala nang tigil ang bangayan. Minsan, akala mo mauuwi na sa katahimikan pero ang kalabog ng mga gamit at ang iyak na bumabalot sa buong palatag. May mga kapitbahay na minsan lumalabas para makiusap. Pakihinaan naman, sabi ng isa. Pero sagot ng lalaki ay mura at pagbagsak ng pinto. Lahat kami natutong manahimik. Walang gustong makialam kasi ramdam naming delikado siya. Isang gabi, rinig ko ang boses ni Ligaya. Tama na! Tama na! Halos nagmamakaawa siya. Pero ang tugon ng lalaki, mas malakas na sigaw at sunod-sunod na kalabog. Para bang may binabasag o may hinahagis sa pader. Nakadikit lang ako sa pinto ng unit ko. Hawak ang dibdib ko. Pinipigilan ang kaba. Gusto kong tumawag ng gwardya. Pero alam kong huli na. Walang nagtatangkang lumapit. Kinabukasan, nakita ko si Ligaya sa elevator. Namumugto ang mga mata. May pasa sa braso. Sinubukan kong ngumiti, pero hindi siya tumingin pabalik. At sa likod niya, naandoon ang kanyang kinakasama. Nakatitig lang, malamig ang mga mata. Parang sinasabi na, huwag kang makialam. Dumating ang gabing iyon. Isang gabing hindi ko kailanman malilimutan. Nagsimula ang lahat sa mga sigaw na mas malakas kaysa dati. Papatayin kita! Walang ibang makikinabang sa'yo! Wag! Aray! Maawa ka naman! Aray! Boses ng lalaki, umaalingaw-ngaw sa hallway. At si Ligaya, humahagulgol, halos hindi makahinga sa takot. May mga kalabog na parang may sinasampal. May hinahagis. Ang mga kapitbahay, isa-isang naglabasan, nagkakatinginan sa pasilyo, pero walang lumapit. Ang lahat nakiramdam. At ako,
nakadikit lang sa pintuan, naninginig. Pilit sinusubukang huwag lumikha ng ingay. Biglang may marahas na kalabog at kasunod ang sigaw ni Ligaya. Tama na! Tama na! Ayoko na! Pero ang lalaki, lalo pang nagalit. Ang kanyang boses, punong-puno ng puot. Kung hindi ka akin, wala kang ibang mapupuntahan. At doon, narinig ko ang mga yabag. Mabilis, nagkakagulo. May nagmamakaawang iyak. Kasunod ang isang tunog na parang may nahulog na mabigat na bagay. Isang katahimikan. At kasunod noon, isang sigaw mula sa ibaba ng gusali. Lumapit ako sa bintana at doon ko nakita ang katawan ni Ligaya. Wala ng buhay. Ang kanyang buhok kumalat sa simento at ang kanyang dugo unti-unting bumubuo ng pulang lawa. At sa sandaling iyon, nagsimula na ang bangungot na tatama sa buong gusali. Pagkatapos ng malagim na insidente, sinubukan ng lahat ng natitirang residente na bumalik sa normal. Pero alam naming hindi na magiging normal ang gusali. Ang katahimikan sa bawat pasilyo, parang may bigat. Parang bawat hakbang, may nakatingin. At sa mga gabing sumunod, nagsimula na ang mga kwentuhan. Naririnig niyo rin ba? Tanong ni Aling Rosa habang nakasandal sa pintuan, hawak ang rosaryo. Yung mga yabag ng bata, kahit 10 oras ng gabi. Oo, sagot ni Mang Lito, nanginginig ang boses. Kagabi, may kumatok sa pinto namin. Pagbukas ko, wala naman. Pero may bakas ng dugo sa sahig hanggang sa may duro ng hallway. Huwag niyo akong takutin, singit ni Marisa, pilit na nagtatapang-tapangan. Baka guni-guni lang yan, epekto ng trauma. Pero biglang nagsalita si Jenny, halos pabulong. Hindi lang guni-guni. Sa unit ko, naririnig ko si Daisy. Parang naglalaro, pero kapag hinahanap ko, nagiging iyak. At minsan, tumatawag sa pangalan ko. Tumahimik ang lahat. Nagsimulang magtinginan. Takot na baka sila lang ba o totoo nga ang nararanasan ng bawat isa. At sa katahimikang iyon, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa pasilyo. Kasunod noon, ang yapak ng batang tumatakbo. 1, 2, 3, hanggang sa huminto mismo sa harap namin. Napatingin kami sa sahig at doon lumitaw ang basang mga yapak. Maliit, parang sa bata. Nagpatuloy ito papalayo, pero walang batang nakikita. Ang tanging naiwan ang mga yabag at ang malamig na bulong. Ate, halika. Simula noon, hindi na natigil ang mga kwentuhan. Ang bawat gabi may bagong karanasan. May nakaririnig ng iyak sa banyo. May nakakakita ng anino sa hagdan. May nakakaramdam ng biglang lamig habang natutulog. Hindi kami nag-iisa. Lumipas ang mga araw, pero hindi pa rin kami pinapatahimik ng gusaling iyon. Sa bawat sulok, may bulong. Sa banyo, naririnig ko ang iyak ng isang babae.
Sa kusina, may dumadaing. Tila sugatan. Sa sala, may batang humahagik-hik. Pero sa sandaling lumapit ako, bigla na lang nawawala ang tunog. Isang gabi, nagising ako sa kalabog. Parang may malakas na tumama sa pinto. Nang sumilip ako sa peephole, wala akong nakita. Ngunit nang dumikit ang tainga ko, doon ko narinig. Buksan mo! Buksan mo! Isama mo kami! Paglingon ko sa salamin sa dingding, nakita ko ang isang babae. Nakahawak siya sa leeg niya, duguan, nakatitig sa akin. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa salamin hanggang sa halos madikit ang kanyang labi. Doon ko naisip, hindi sila umaalis, hindi sila titigil. Hanggat may natirang buhay sa gusaling iyon, mananatili silang gutom, galit at naghahanap ng hustisya. At sa bawat gabi, palakas ng palakas ang kanilang mga tinig.